sa ngayon ay, sabi ko nga ay, ito'y madalas natin marinig, no? Mindset, tama? Attitude. Madalas natin marinig, isa sasabihin ka pa ng apply mo. Mindsetting lang yan, tama? Pero sa totoo lang, hindi ganun kadaling gamitin o hindi natin gano'n maintindihan. Tama po? So, ngayong araw na to, pipilitin ko po na hilayin sa atin, no? Kung paano po natin maintindihan itong salitang to and kung paano natin i-apply sa ginagawa natin. Kasi naniniwala po ako na kahit anong training, anong skills na ibigay sa iyo, pero kung hindi naka-align ang mindset mo, useless din. Agree? So, meron akong kwento, no? Bago ko mag-start sa training natin. May isang mag-asawa na isa sa paboritong ulam nila na hindi ko alam kung ganun din sa iba rito, mahilig magluto yung babae ng adobo. Pamilyan, adobo? Yes. And kada magluluto ng adobo yung misis, napapansin ng mister, pagkaluto, tinatanggal niya yung mga dahon ng laurel. Pamilyan kayo, dahon ng laurel? So, nag-iisip siya na bakit palaging tinatanggal ng misis niya. So, one time, kinausap niya yung misis niya. Sabi niya, Han, bakit mo tinatanggal yung dahon ng laurel every time na nagluluto ka at matapos na magluto ng adobo? So, sabi ng misis niya, kasi ganito rin yung nakita ko kay nanay. Kada magluluto, tinatanggal din niya yung dahon ng laurel. So, kinausap ko nung lalaki yung kanyang biyanang babae. Sabi niya, Ma, nakikita ko pagka nagluluto ka ng adobo, si misis ay tinatanggal eh. Sabi niya, nakita lang daw sa'yo. So sabi ng mother niya, alam mo, yan kasi yung nakita ko sa lola mo. Sa lola niya. Sa nanay ko, yan yung nakita ko. So isang araw, pagdalaw nila sa bahay ng lola, tinanong niya, sabi ng lalaki, matanong ko lang, bakit po every time na nagluluto kayo ng adobo, pagkaluto ay tinatanggal niyo yung dahon ng laurel? Alam niyo sagot ng lola? Tumawa yung lola. Sabi niya, alam mo, kaya namin tinatanggal ang dahon ng laurel. Nung araw, ang dahon na yan, malalaki at saka matitigas. Kaya hindi namin kaya nagatin na maayos. So kaya tinatanggal namin. Ano gusto kong sabihin dito? Marami po tayong paniniwala na hanggang ngayon ay ginagawa pa natin pero walang pagtulungan. Nakukuha? Yes. Para to yung matulad ng slice ng ham na pinutol kabilaan ng hindi lang pala kasi sa lutuan. Nakukuha nyo? So marami po tayong tinanggap na paniniwala na sabi nga natin, tayo mismo ay na mindset sa ganung bagay. Pero hindi siya nakakatulong. And marami po tayong natutunan and some of them po ay counterproductive at negative na mga program sa atin. Na ngayon, ay yan po mismo yung nag-hold back sa atin para makuha po natin yung mga pangarap natin. Yung gusto natin gawin. So sa tingin nyo, tama lang po ba na maintindihan natin kung ano po yung bagay na mga pumipigil sa atin? Tama? Okay, let's start. Ang topic po natin is developing the right mindset. Okay? Ano ba yung mindset? It is a set of beliefs and attitudes, no? Shaped by our childhood experiences na nakaka-influence sa kung paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos, paano tayo mag-respond sa mga bagay-bagay. Anong ibig sabihin ito? Meron pala tayong preset programs. Kumbaga po, sa edad ng bawat isa sa atin sa ngayon, iba-iba ho tayo ng pag-iisip. Kahit kambal, magkaiba ng pag-iisip. Do you agree? Yes! Okay. So mamaya po, lalalihin natin. It is a combination of deeply held convictions. Meaning, kahit walang factual basis, kahit walang kabuluhan,
kahit hindi totoo, pwede pala natin paniwalaan. Tama? Siguro meron din dito sa inyo, ewan ko lang po kung ginagawa pa to ng karamihan. Pero siguro sa mga may edad dito, may paniniwala ng araw, di ba? Pagka kumakain kayo, tapos may isang aalis na, yung naiwan, ano yung ginagawa nila? Na kumakain pa? Iniikot yung pinggan. Tama yung plato. Para daw, gusto sa Lord ng Grasya. Alam ko po, ang base po sa na natatandaan ko, kaya iniikot yung pinggan para yung aalis na maaga natapos kumain ay mapag-ingatan siya sa kanyang pupuntahan. Okay? Meron pa rin paniniwala noon na wag mo raw, kumbaga po, wag mong liligpitan. Halimbawa, di ba, kumakain kayo sa mesa, may naiwan. Tapos nagkataon, single pa. Tama? So, bawal na magligpit ka na kagad habang may naiwan pa kumakain. Kasi hindi rin makakapag-jowa. Tama? Mananatiling single. So, ang daming ganyan, no, paniniwala. Minsan nga, ewan ko lang kung natatandaan nyo to, yung mga matatanda ng araw, meron pong itinanim sa atin na palagay ko dala-dala natin hanggang ngayon. Ano yung sinasabi nila? Don't speak to strangers. Tama mali? Tama po. Don't talk when you're not spoken to. Huwag kang magsalita kung hindi ka naman pinag-uusap. Ngayon, ang tanong sa inyo, siguro mapapansin nyo kung bakit hirap kayo mag-uusap ng tao. Di ba, isa po sa market natin, mga strangers. Yes. Meron palang deeply embedded or ingrained program sa utak natin. Tama? Kaya minsan, hindi po natin napapansin kahit anong training. Sasabihin mo, ginawa ko na lahat, nasipag ko mati ng training, pero bakit hindi ako nagiging productive? Yung pala, at the back of your mind, may kumontra. Tama po? Minsan, meron ka pang ginagawa o sinasabi, no? Na hindi po nakakatulong. Kasi usually, ganito po yan, no? Yung beliefs, yung thoughts natin and words, interconnected po yan. Wala pong, pagka ikaw ay negatibong tao, bawat papasok na idea sa utak mo, malamang ay negative din. And bawat lalabas sa bibig mo ay negative din. Tama po? Yes. Hindi po natin napapansin yan. Pero nagkakaroon pala ng tinatawag na feedback loop. Ano ibig sabihin? Every time na lumalabas sa bibig mo ang salitang negative, at kung meron kang negative mindset, nire-reinforce lang na yun. Nakuha nyo? Yes. Kung ikaw naman ay positibong tao at magagandang salita ang lumalabas sa bibig mo, nire-reinforce yung positivity mo. Nakukuha? So, ito po, may mga kinalaman kung paano po nabubuo yung mindset natin. But bear in mind, kung ano po yung current mindset natin ngayon, malaki po ang kaugnayan niyan kung paano tayo lumaki. Nakukuha? Okay. Ngayon, hindi ko na po i-discuss yung ibang klase ng mindset. Talagay ko, narinig nyo, merong poverty, may scarcity, may gratitude mindset, may abundance, may prosperity. Pero lahat po ng mindset niyan, may entrepreneurial, may employee, lahat po ng yan, magpo-fall lang sa dalawang kategory. Fixed mindset and growth mindset. Pag sinabing meron kang scarcity mindset, ito yung pakiramdam mo o pananaw mo na limited ang resources. Kaya ayaw mong magbigay, ayaw mong mag-share. Kasi ang tingin mo, baka mawalan ka. Tama? Ang tingin mo sa kasama mo, competitor. Kaya minsan ayaw mong bigyan, ayaw mong makipag-collaborate sa kanya. Sasarilinin mo lang. Tama? Kasi iniisip mo, pag binigay ko sa ito, baka ka naman maubusan. Ang may abundance mindset, ang tingin niya, hindi po limited ang resources. Available yan sa lahat. Actually, totoo po yan na available ang resources sa lahat. No? Hindi po yan nauubos. Para po yan hangin.
Ang hanapin mo lang yung way para mo siya makuha. Kasi iba-iba yung paraan kung paano mo siya makukuha. Okay? So, tingnan natin yung characteristics. Number 1, kung ikaw ay mayroong fixed mindset, ayaw mo ng challenges. Pagka nahihirapan ka na, katulad sa ginagawa natin, yung iba, nagre-reklamo na. Yung iba, nagpapahinga na. Ito po, ang worst scenario, yung iba, nag-quit. Tama? Tama. Ayan. Pagka lalong palaki ang obstacles mo, ang challenges mo, ang tendency, doon na lang mo sa dating ginagawa ko kasi mas komportable ako doon. Actually, normal siya kung mapag-aaralan natin kung paano nag-ooperate ang brain. Kasi ang brain natin naka-design for self-preservation. Gusto niya lagi, pinag-iingatan tayo. Kaya hirap na hirap na lumabas sa comfort zone mo. Ang gusto niya lagi, madali. Tama po? Yes po. Something na pleasurable sa kanya, ang gusto niya gawin. Pagka makakaramdam siya ng pain or hindi maganda, iiwasan niya yan. Tama? Okay. It sees effort as fruitless. Kaya yung mga ganito, let's say ganito, may training tayo para sa negosyo natin, yung mga taong negative. Hindi na natin yung training yan. Katwiran nila. Ano kailangan pa matutunan dyan? Simple lang naman itong selling eh. Tama? Pero kung makikita po natin, isa sa mahirap po na taong alalayan o tutukan sa negosyo natin, yung mga tao po na merong salesman syndrome. Yung mga galing sa direct selling, na kahit anong turo mo na mag-network ka, kung kahit gano'ng paintindi mo na ito yung konsepto na negosyo, nag-stick na lang sila sa pagbibenta. May salesman syndrome. Ako? So, para sa kanila, kahit ano yan, kaya ko ibenta. Hindi ko na kailangan yung training na yan. Tama? Ignores useful negative feedback. So, ito yung mga tao na sarado yung utak. Ayaw nila mag-entertain ng mga advices. Tama? Ayaw nila magpaturo. Ang tingin nila, kaya na nila, magaling sila. Nakukuha? Yes. Feels threatened by the success of others. So, sila yung tao malakas ang insecurity. Kung may nangyayari kung maganda sa iba, sa halip na matuwa, naiinis sila. Tama? Okay. Example, yan. Hindi ako magaling dito, so wala nang point para ipagpatuloy ko. Kaya, kung meron kayong napapansin ganitong tao, most probably, ito po yung pasaway sa network. Kaya hindi kayo magbibigay ng sakit ng ulo. Kaya dapat, sa prospecting pala, tinitipper din yan. Okay? Ano ba yung may growth mindset? Number 1, nakahanda siya dyan. Alam niya, extraordinary buhay ang naghihintay sa kanya. Kaya malaking obstacle, kaya niya harapin yan. Tama? Pangarap niya, buhay ng pamilya niya nakataya. Bakit hindi niya paghahandaan? Persist in the face of setbacks. Ang tinitingnan niya rito, kahit na mag-fail siya, ang failure sa kanya ay stepping stone lang para makuha niya yung destination na gusto niya. Nakukuha po? Mas natutuwa pa siya na nag-fail siya kasi natututo siya. Pero sa may fixed mindset, baka sandali lang. Napaalam na sa'yo, tumigil na. Sees effort as the path to mastery. Katulad po nito, yung mga taong yan, willing po yan mag-sacrifice ng oras na. Katulad nyo, kaya palapakan natin ang sarili natin. Kasi naniniwala po ako, hindi po nasasayang ang time natin kung uma-attend tayo ng mga ganitong training. Tama? Yes. Hindi naman po lahat ay natututunan natin sa isang upuan. At depende rin po kung ano po yung topic na pinag-aaralan natin. Tama? Okay. Kailangan talaga ma-master mo. No? Katulad po ng selling skills natin. No? From prospecting hanggang closing. Tama? Meron pa dyan. Kapag ano yung sales skill natin? Prospecting, invitation, inviting skill, presentation skill, objection handling skill, closing skill, holding packet post, follow-up skill, follow-through skill. Lahat po yan, kailangan natin ma-master. Kasi hindi mo alam kung kailan ka dapat mag-uumpisa kahit na mag-isa ka. Kung ikaw ay tatanda o lalaki o
or magtatagal na nakadepende sa sponsor mo, wala kang mararating dito. Kasi negosyo mo to, hindi negosyo ng sponsor mo. Nakukuha po? So, hindi ko pwedeng magaling ka mag-host, hindi ka marunong mag-present. Hindi ko pwedeng magaling ka mag-invite, hindi ka marunong mag-close. Lahat po ng skills na yan, kailangan mong i-master para makuha mo ng mabilis yung mga pangarap mo. Tama? So, learn from criticism. Gawin mo to na maging open ka, gawin mo constructive yan para sa'yo. Kasi una sa lahat, kung ang nagbibigay nun yan ay yung sponsor mo, crosslines mo, kadalasan po kasi, pag sa sarili natin, hindi natin nakikita yung fault natin. Hindi natin nakikita yung mali sa atin. Tama po? Pero sa iba, kitang-kita po yan. So, maging open-minded ka lang dyan para makatulong sa growth mo. Okay? Finds inspiration in the success of others. Kung ikaw ay may growth mindset, masaya ka sa achievement ng ibang tao. Yes, tama. Ang taong negatibo po, bukod sa mataas ang insecurity, mataas po ang inggit sa katawan niyan. Isipin mo, halimbawa, ito kadalasan makikita natin, no? Sa kalsada, may dumaan sports car. Ang sports car, alam naman natin kung gaano kalaki ang makina, kung gaano kalaki yung pangkutso. Tama po? Isang apak lang dyan ang lakas po ng ingay na magiging. Pag dinaanan ka ng isang sports car, ang taong negatibo, no po, ito yung reaction niya. Ang yabang naman yan. Tama? Akala mo kung sino. Tama? Siguro ano yan? Siguro baka supplier yan, o pusher yan, o ano yan, kaya nakabili ng ganyan kamahal. Tama po? Pero yung tao na positibo, ano isipin? Ang ganda naman nun. Gusto ko rin makabili nun. Ano kaya ako magkakaroon nun? Nakuha nyo? Yung pagkakaiba nila? Okay. Yan. Kumbaga, kung sa umpisa, wala kang alam, okay na, huwag mong tanggapin, hanggang doon ka na lang. Pwede mo kasing pag-aralan. Nakuha? Yes. Okay. Ngayon po, para po mas maintindihan natin kung ano itong mindset na pinag-uusapan natin. Bigyan ko lang kayo ng simple analogy between mindset and operating system ng computer. Ano po? Okay. Ang mindset, ito po yung nasa ating subconscious mind. No? Pero, another topic po yan. Ang operating system, nasa hard drive po, no? Usually, nasa solid state drive po na computer, na later on, pag pinaandar niyo ang computer, papasok siya sa RAM o sa computer memory para mag-operate po at mag-perform ng task na. Tama? Para maganahin po lahat ng bagay na kailangan using yung program niya at yun pong mga application na na-download. Parang ganito lang po. Meron kayong mga hawak sa cellphone o laptop. Kung wala po yung downloaded programs para gumana, hindi po gagana yan. Tama? And kung titignan po natin, ano na kayo? Windows 2000, ano? 2000 ano na? Yung update. Sa OS natin sa Microsoft. Kung dati, ang gamit mo pa ay Windows 95, definitely, sa panahon ngayon, some of the apps hindi na magagana. Tama po? Kailangan mo mag-update. Minsan sa cellphone mo lang, di ba? Minsan nagkahang na yan. Lalo na pagka natutunan yung memory, ano kailangan? Mag-delete ka ng ibang applications para gumana. Nakukuha po. Ang good news po, ang brain natin, katulad po ng computer, di ba ang computer para mag-function properly? Katulad na lang sa, minsan ito, naiinis ko dito, minsan ang bilis ng pag-upgrade ng Mac, ba? Lagi kang may notification na mag-update ka ng software. So, anong punto rito? Kung ang computer po, ang OS ng computer ay ina-update para makapag-function properly, ang brain po natin, ang mindset natin, pwede rin i-update para sa personal growth and development mo. Nakukuha? So, paano ba napo-form yung mindset? No? Ayan, okay. Napo-form ho yan sa utak natin. No? Neural pathways influenced by experiences. Ano ba itong neural pathways? Actually, nilimitahan ko lang po yung ibang video. No? Pero kung makikita nyo, ito po yung mga neural pathways or connections. No? Ang tawag po dyan ay synapses. Actually po, kahit na pagsama-samahin daw, no? Sabi nga, ang buong telephone network
sa buong mundo. Alam niyo po ba kung gaano ka-complex ang brain natin? Kasing laki lang po yan ang buto ng yung pea-size, buong telecom network sa buong mundo. And imagine po kung gaano po ka-complex ang design ng brain. Meron tayong 86 billion of neurons. Grabe, no? Ganyan po ka-complex ang brain natin. So, paano ba yan nag-work? Paano na-perform ang neural pathways? Ang neural pathways, meaning to say, yung neurons po ay nagkakaroon po ng connections. Nagkakaroon ng neural connections. Okay. Ano ibig sabihin? Kaya sila nagkakaroon ng neural connections. Every time na meron kang matututunan bago, may matidinig ka, may makikita ka, and through repetitions, na nakikita mo palagi, natidinig mo palagi, obserbahan mo palagi, nagkakaroon ka ng learning process kung saan nag-limit po itong nagkakaroon sila ng neural connections. So, habang madalas mo na-encounter yan o ginagawa yan, para po nagwe-weld po yung connections ng ating neurons sa brain. Ano ibig sabihin? Every time po na may natutunan ka, nandiyan na po yan, nagiging program na. Automatic yan ang huhugutin ni brain pagka dyan ang topic mo. Nakukuha po? Naintindihan nyo ba? Yes! Although medyo malalim po ito, no? Pinipilit ko munang ihimayin. Okay? Okay. So, actually may video pa pero baka tumagal po tayo, no? So, ito po ay isang pinakamahalaga. Meron pa rito mga teachers? Ano, meron. Okay. Palagay ko na ito po ay para sa kanila, alam na alam po nila ito, ang ating formative years. And sino po rito yung may mga anak na wala pang 8 years old? Pwede pakita sa kamay. Okay. So maganda po rito kasi sa topic natin, hindi lang sa negosyo natin magagamit ito. Pati sa pamilya nyo, sa iba yung ginagawa. Tama? Okay. Bakit kailangan natin maintindihan to? Kasi sinasabi kong default program natin o yung preset program natin, dito po nag-umpisa. Okay? Childhood experiences natin. Nung bata ka, ano ba yung madalas mong marinig sa magulang mo? Paano ka ba pagsabihan, kausapin ng magulang mo? Kung ikaw ang magulang na nandito ngayon at ganito'y lumalabas sa bibig mo sa bata na wala pang 8 years old, sana mabago mo. Bakit po? Ang bata na wala pang 8 years old, wala pa pong program yan. Kaya siya matanong, nag-i-install pa lang yan ng files of information sa cabinet ng utak niya para mabuo po ang operating system niya. Kaya ang bata na wala pang 8 years old, pagka kinausap mo, kausapin mo ng tama at seryoso. Kasi tatanggapin niya yun as valid truth. Kaya pagka kinausap mo siya ng paloko, magugulat ka, pagtanda niya, dala-dala na niya yun at pinaniwalaan niya yung sinabi mo. Naku po, minsan hindi natin alam, pero pwedeng ikaw ang sumira ng buhay ng anak mo. Naku, sana ganito kang magulang na maayos mong kausapin yung anak mo. Aasahan mo, paglaki niya, maayos din. Kasi yung bata na kinausap na ganito, dalawa lang yung kalalakihan niya. It's either tatanggapin niya na stupido siya, walang kwenta siya, tama? Mababa ang self-esteem niya, o kaya naman, pagdating ng araw at meron siyang pagkakataon, siya naman po yung magiging ganyan sa makakasalamuhan niya o sa pamilya niya. Nakuha? Yes. Modeling. Kung yung anak mo ay pinalaki mo sa bugbog, sa palo, minsan mayroon pang ibang magulang kung ano mahawakan, di ba? Sintron, tambo. Tapos yung ibang magulang, mas ang kailangan lumatay, kailangan magtugo, bumakat. Asahan mo, dalawa lang yung kalalabasan yan. Pagtanda ng batang yan, pwede niyang gayahin yung isa sa magulang na nagbibigay sa kanya ng ganyan. Meron na siyang sadistic tendency, sadista. O kaya naman,
kung nasanay siyang tinatanggap yung ganyang parusa o pagpamalupit ng magulang, tatanda yan ng masokista. Minsan po hindi natin naiintindihan, pero kung ano tayo, may mga hugot yan. Kaya dapat natin alamin yung root cause para natin mabago. Ako po okay. Kung ang tatay mo naman ay biker, isa sa mga anak lalabas na biker. Kung ang isa sa magulang mo, dancer, may lalabas na dancer. Sa kasabihan Tagalog, kung ano puno, siyang bunga. Minsan na magugulat ka paano mag-supply, paano mag-namit, parehas na parehas. Diba? Yung batang lalaki, gano'n din sa tatay niya. Batang babae, gano'n din sa nanay niya. Nakukuha? Modeling. Specific incident. Halimbawa, yung bata, no? Katulad niya, hindi siya nakaprepare para dyan. Biglang binakunahan. And traumatic experience yan. Kaya nga, one time noon, recall ko po, nagpunta kami sa isang pool area. And then nakita ko, mayroong isang magulang na yung kanyang mga 5 to 6 years old na bata, nagpapalaho ng iyak kasi patuturuan niya mag-swimming. Ngayon, nung nilapitan ko, isang agad yung tanong ko sa magulang. Ano po yung na-experience ng batang yan? Several years ko. O nung mas maliit pa siya. Kasi pagka naiintindihan mo to, hindi ka madaling mag-judge na meron masamang tao to, mabuting tao to, lalo na pagka naiintindihan niyo po ito. Eh minsan alam mo yung pinagdaraanan o alam mo yung pinaghuhugutan ng tao yan. Nakuha? So ano sabi ng magulang? Ang natatandaan ko po ng mga 1-year-old yan o 1 to 2 years old, nag-inuman daw yung kanyang mga pinsan at ibinato sa pool yung bata. Trauma. Kaya sabi ko, hindi nyo mapipilit siya ng ganyan. Mag-devise kayo ng way na hindi siya matatakot sa tubig. Nakukuha. Katulad po ng mga doktor ngayon, meron kami isa naging pedya, no? Alam nyo, pagpasok ng clinic niya, parang may playground yung bata. Meron siya mga chocolate, may candy. Yung bata, na-injection na niya, hindi pa alam. Ano ibig ko sabihin? Nag-innovate yung doktor. Pero noong unang panahon, ang mga doktor, mga dentista, walang pakialam yan. Gagawin lang yung trabaho nila. Tama? Kahit natakot yung bata, kahit umiyak, i-diretso lang yung gusto niyang gawin. Tama po ba? So, trauma. Kaya wag ka nang magtaka ngayon, baka mamaya, isa ka sa may experience na ganyan. Kaya ikaw ngayon, takot magpa-hospital, takot sa doktor. Nakukuha? Alam niyo, meron akong kaklase na sayang, no? Isa rin siyang engineer, electrical engineer. Pero nadali siya ng pandemic. Bakit? Siyang na araw po na nilagnat na ayaw magpadala sa ospital. So ano ibig ko sabihin? Siguro kung wala siyang ganong trauma o phobia, malamang hindi siya natuluyan. Pero oras na talaga niya yun. No po? Sabi ko nga, nung marinig ko yung balita, malamang meron siyang ganitong experience. Kaya minsan makakita ka pala na nakaputi, nag-aalburuto na yung tiyan mo o nininervous ka na. Nakukuha po? Okay. Kung yung anak mo naman ay nakaranas na, let's say, manalo sa isang competition, asahan ko yung batang yan, tatanda ng mataas ang confidence sa sarili. And competitive yan. Nakukuha? Okay. Ano ba yung ibang influences? Teachers. So, paano kumatapat ka sa isang teacher na buti nga ngayon, hindi na pinapayagan yung manakit yung teacher. Tama? Pero dati, ng araw, nagbabato ng chalk, nagbabato ng eraser, patatayuin ka sa mesa. Tama po? Alam nyo, meron, isa po sa nakita, no? Meron pong isang classmate yung white ko, na ang natandaan lang niya, one time, pinahiya yung kanyang kaklase ng isang professor dahil po hindi nakasagot sa recitation. Alam niyo po, naging kaklase pa niya sa mga sumunod na taon, pero nagmarka doon sa babae, no, sa kaklase niya yung insidente.
Magmula noon, sobrang naging tahimik at hindi na napapagising. Isipin niyo yun, nagkaroon siya ng trauma na nahiya siya eh. Kaya minsan, even po sa mga bata, bakit ang lakas po ng kanilang takot o kaya nahihiya, baka mamaya meron silang pinagdaanan ng bata sila. Diba minsan, ito example lang, may mga family reunion, tapos ikaw, ipagmamagaling mo yung anak mo. Kung magsayaw ka, kumanta ka. Pero yung iba sa umatin, pinagtawanan siya. Iba po yung dating sa bata mo. Asahan nyo sa susunod, hindi na yung susunod sa'yo. Nakuha ba? Okay. Media and technology. Ito, napakalakas na influensya. Tama? Minsan po, nasa dining table na kayo, pero hindi kayo nag-uusap. Kasi bawat isa may kanya-kanyang gadget. Tama? So, lahat na dito, nakikita na ng bata. No? Kaya nga, minsan, di ba, ano yung kasabihan nun? Okay lang na walang pera, ang importante, masaya yung pamilya. Naririnig niya noon? So, bakit kasi nasabihan ng magulang mo na gano'n? Bakit? Para? Hindi. Wala rin pera yung nanay. Walang pera yung magulang. Kinikondisyon ka lang ng magulang para hindi ka maghanap. Kaya nga minsan, di ba, pagka may gusto ka, pangit yan. Kasi hindi nila mabili. Tama, mali? Okay. Pero ngayon, sa social media, lahat ng branded signature, alam ng bata? Tama po? And idagdag mo pa yung generations ngayon. Millennials, papasok ang technology, pinanganak ang millennials. Pumasok ang technology, nandyan ang Gen Z. Kaya kita nyo, maliliit pa lang ang galing sa mga gadget, hindi mo lang kailangan turuan. Eh lalo na po yung Generation Alpha, nandyan yung AI. Kaya sila yung sinasabing wealthiest generation natin. Sa kanila magagaling yung mga bilyonaryo. Okay? Culture and society. Ayan. May influensya din po yan sa atin. Malaki. Ako natatandaan ko nung araw, every Friday po, no? Kasi ay panati ko po na Katoliko yung parents ko, lalo na yung father ko. Nagpapasan pa yun ng, ng image na po. Every Friday, kahit na napuyat kami, hindi kami pwedeng hindi magsimba sa Quiapo ng 4 a.m. Pinagpatahi kami ng mga pulang damit, polo, tsaka pantalon, pati yung sasakyan namin, yung Mercedes namin, kulay pula. No? Nung araw, ganun po, obligado kami. Otherwise, papaluin kami pag hindi kami sumama. No? Grabe no? Makikita nyo, di ba, yung kung paano po, tawag dito? Na-mold, no? Lalo na sa kanyang paniniwala, no? So, marami pong ganyan, no? And, minsan po sa ginagawa natin, tulad ng one time, may nakausap ako, lumipat siya, nandito ba? Baka nandito, no? Lumipat po siya ng church, kasi yung daw kanilang church ay bawal sa kanila yung pagkita ng malaki o pagyaman. No po? Although sinunod niya yung pastor for how many years, pero this time, kailangan na niya trabahuhin for the sake na nanghinaya siya sa pinalimas niya dahil lang sa paniniwala na ini-implement sa kanila. Nakuha? Pero sa totoo lang po, mas mahirap yung walang pera. Tama? Sabi ko nga, kung hindi kayo pinapayagan, meron pa nga di ba na hindi importante yung pera. Teka, baka ma-preempt, papayagan lang. Social interactions, peer groups and friends, no? Ito po ay napakalakas din ng influensya sa atin. So, mag-ingat kayo kung sino po yung mga kasama nyo, katabi nyo, especially po sa mga bata, lalo na sa mga bata. Tingnan nyo po kung sino yung sinasamahan nila. Kasi sigurado ako na may influensya sila. Sabi nga ni Gene Ron, you are the average of the 5 person you're always with, or you spend most of your time. Kung sino ba yun yung lagi mong kasama, malamang isa sa mga araw na darating, katulad ka na nila.
Di ba? Kahit na hindi ka naninigarilyo, imposible hindi ka mapatikin ng sigarilyo. Kahit hindi ka umiinom, darating yung time, mapipilit ka rin uminom. Even sa Bible po, may paalala. Tama? Do not be deceived, but company ruins the family. Kahit na anong bait mo, kahit sabihin mo, hindi, matatag ako sa paniniwala ko. Pag yan ang lagi mong kasama, talagang may influensya. Key elements in the formation of mindset. Ayan, balikan natin. Yung beliefs, kahit walang katuturan, pinaniwalaan natin. Ang thoughts, internal dialogue na pwedeng mag-reinforce or i-challenge ang ating belief. Kaya, darating po yung time, after nung maintindihan po, dapat maging observant po kayo, ma-monitor niya ang thoughts na yan para po mabago yung beliefs na. Language that affect our self-perception and mindset. So ano po yan? Nag-work hand in hand. Interconnected po yan, tatlo yan. Our beliefs are creating our reality. Pagka meron kang bagay na bago sa'yo, na hindi po katugma ng preset belief mo o yung default natin, di ba? Sabi ko nga sa'yo, magmula pagkabata, meron ka na nakaprogram dyan. Balikan po natin para mas maintindihan nyo. Lahat po tayo rito, nung ipinanganak ng bata, wala pa tayong program. Hindi mo masasabi na mabuting anak yan, masamang anak yan, matipid yan, gastador yan, masama ugali yan. Wala akong ganun. Lahat po ng nangyari sa atin at lahat po kung paano tayo mag-isip ay bunga ng exposure natin sa environment. Sa mga early experiences po natin. Nakuha? And yun po yung naging foundation ng program natin sa unang mga taon natin sa buhay, na pagdating po ng 8 years old, buo na yung OS ng bata. Buo na operating system mo. Kaya mo nang sumagot ng yes or no. Kaya mo ng mga trihan. Tama? Kasi meron ka ng paghuhugutan. Nakukuha ko. Okay. Ngayon, ito po ang nangyayari. Kung ano yung matagal mo ng pinaniniwalaan, pagka may bagong impormasyon na ibibigay sa'yo, pero contradicted sa unang mong paniniwala, hindi mo tatanggapin. Agree? Yes. Yan yung sinasabi natin sa Tagalog na parado yung isip. Sarado ang isip. Tama? Kasi nga, kumukontra. Kaya huwag kang magtaka, ikaw mismo, ang gusto mo laging kausap, yung mga taong katulad mo mag-isip. Tama? Doon ka komportable. Kung negative kang tao, gusto mong kausap mga negative. Kasi nakakapasahan kayo tama? Nagkakadamayan kayo no? Nararamdaman nyo no? Oh. Kaya mag-ingat din po kayo sa panonood ng mga telenovela. Hindi nyo alam na po-program din kayo ng television. Totoo po yun, no? Gumagastos po ang mga kumpanya, lalo na yan. Even sa mga ads, para lang din i-program kayo. Kaya, di ba, pagka nanonood ka, ano po yung dinidipik sa mga pinapanood natin? Yung mahirap, yung inaape, siya hindi na. Yung mayayaman, sila yung masamang tao. Tama? Sila yung nangangungkam ng lupa, sila yung leader ng sindikato. Pero yung mahirap, inaape, then punta muli, papawi. Tama? Yung mga setting ng istorya. And ikaw naman, ang tingin mo, relate na relate ka. Minsan, tinatawag ka na ng mga kasama mo sa bahay, oy, kakain na. Tulala ka pa, nakanganga, hindi mo naririnig. Hindi mo alam, yung time na yun, pumapasok na sa subconscious mo yun, nagpo-program ka na. Naka-alpha state ka nun. Yung parang, pagka nagulat ka, akala mo sandali lang, yung pala matagal ka na tinatawag. Nasa ibang dimension na. Kumbaga, iba na po. No? So, maging aware ka doon kasi hindi mo gagastos yung mga kumpanya niya na wala silang objective. Lalo na yung mga advertisement sa TV. Kailan ba pumapasok yan? Pagka nandun ka na sa climax na pinapanood mo. Hindi po yan, hindi po yan
aksidente. May timing po yan kung kailan mahuhuli na yung kriminal, magsasalita na yung witness, hahatulan na, tama? Bigla may papasok na TV commercial, maiinis ka. Tama po? Yes. Kahit sinasabi mong baliwala lang yan, pero paulit-ulit yung pasok ng commercial, ang conscious mind mo tinatanggihan yun, pero sa subconscious mo pasok yun. Ang target ng mga advertiser, hindi yung conscious mind mo, subconscious. Pasok yun. Sigurado ako. Kaya nga mapapansin nyo, yung commercial na madalas yung mapanood, after some time, dadalang na. Siguro mga isang buwan, maya-maya, after 1 month, after 2 months, madalang na yung pasok ng commercial. Bakit? Alam na ng mga advertiser, kumapit na yun sa utak na. Kaya bumabayad po sila ng mga NLP programmers. Ang tawag doon, subliminal messaging. Kahit hindi mo pinapansin consciously, pasok sa utak mo yan sa subconscious mo. Di ba minsan nanonood ka ng advertisement, after mong manood, parang biglang naglaway. Na parang gusto mong bumili, parang gusto mong kumain. Kasi ang tinarget nila, subconscious mo, hindi conscious mo. Sa ibang training po natin na hindi ganyan. Medyo sumobra. Okay. Meron pong isang Russian weightlifter before, no? Si Vasily Alexeyev, no? Siya po, ang akala niya, ang alam niya, kaya niya lang bumuhat hanggang 495 pounds. And kada po, bibigyan siya ng extra weight ng kanyang trainer, ng kanyang coach, hindi niya kayang buhatin. One time, during the 1974 competition, dinagdagan po ng 5 pounds ng kanyang coach yung bubuhatin ni Vasily. Hindi pinaalam sa kanya. Thinking na 495 lang yun, nabuhat niya. Ano punto rito? Kaya mong i-trick yung brain mo. Kaya mong mapasunod yung brain mo. Na dati, ikaw yung pinapaikot ng brain mo. Di ba minsan, ginagamit mo ang isip mo o ikaw ang ginagamit ng isip mo? Kadalasan po, tayo ang ginagamit ng isip natin. Hindi ka lang aware. Tama? Tingnan mo, pagka wala kang ginagawang bago sa maghapon sa bawat araw, pagdating ng kinabukasan, nag-automatic. Isa naisipin mo, parang nangyari na to, parang ginawa ko na to. Tama? Kasi wala kang inject na bago. Si brain mag-automatic lang yan. Okay? Eto, pamilyar. Yes. Nakikita niya sa circus, di ba? Ang laki-laki ng elefante, maliit lang yung post na pinali ang kahoy pa, tapos lube. Pero hindi niya kayang kumalas. Sa tingin niya, bakit? Bakit? Kasi po, nung baby elephant siya, itinali rin siya sa ganyan, solid pa, kadena pa, tsaka malalim po yung tanim ng bakal. So, sinubukan niyang makawala, and that time, hindi niya kaya. So, dumating po yung time na hindi na siya nagpilit. Ang inisip niya, hindi ko kaya makawala dito. Anong punto rito? Na-program yung baby elephant. Yung present action mo, o yung present mindset mo, ay kontrolado ng previous conditioning mo. Nakuha? Ganyan din po tayo. Hindi ka lang aware, no? Be careful what you think, no? Because your thoughts run your life. Paalala po. Tingnan niyo po ito. Meron daw pala tayo, no, ang average person, meron pala tayong 60,000 thoughts per day according sa ano po ito, National Science Foundation. No? Ito po ay statistics nila, no, sa Amerika. No? Number of murders seen on TV, around 8,000. No? Number of violent acts, nasa 200,000. Isipin niyo po ito. 80% of your thoughts, negative. Kaya nga kung naiintindihan mo ito kung paano lumana, iiwasan mo na magbasa ng dyaryo. Iiwasan mo na manood ng mga telenovela, ng mga violenteng pelikula, kasi maapektuhan at maapektuhan ka. Okay. Ano sabi rito?
Kung alam mo lang kung gaano ka-powerful ang thoughts mo, never ka mag-iisip ng negative thought. Conscious thoughts, ito po yung intentional, ito yung aware tayo na ginagawa natin o iniisip natin. Sa conscious, hindi tayo aware. Ito yung nag-automatic. Yung para bang nagulat ka, nagawa mo na. Di ba, halimbawa, nagdadrive ka. Ito po, halimbawa, nagdadrive ka. Ito, pakita lang natin. No? Minsan, magugulat ka, nakarating ka na sa destinasyon mo na hindi mo namalayan. Nangyayari sa mga driver? Okay. Yung mga driver ng jeep, obserbahan mo. Una, pagka bagong tuto kang mag-drive, ito gagana sa'yo. Conscious thoughts. Di ba? Mapapansin nyo, ang mga bagong tutong mag-drive, conscious siya sa lahat ng ginagawa niya. Tama? Tinitingnan pa niya pagka magpapalit siya ng gear, magkakampi siya. Titingnan niya muna pagka lilipo siya sa kaliwa, tama, kanan. Pati yung pag-aapak niya sa preno, pati lahat ay dinumero. Nakukuha niya? Ang gumagana is conscious thoughts. Ibig sabihin, katulad po nito, may nakikinig kayo sa akin, conscious kayo. Pero may mga pagkakataon na hindi kayo conscious. Mamaya na natin paliwanag. No? Subconscious thoughts, itong driver ng jeep, pagkasanay na, magugulat ka. Habang nagkakambyo, nagka-drive, kumukuha pa ng sukli, nagsusukli. Ang gumagana na sa kanya, subconscious thoughts. Bakit? Ang subconscious mind po kasi, kaya gumawa yan ng trillion times, kaya kung mag-direct niya ng mga actions natin. No? Okay. I-differentiate pa natin. May awareness ang conscious, ikaw unaware ka, no? Ito automatic, kaya nga sabi ko, minsan nakarating ka sa lugar na hindi mo na namalayan. Ito, kung lagi mong ginagawa, katulad niya, pag pupunta ka sa isang lugar, katulad dito, no? Pag pupunta po ako dito, yung isang dinadaanan ko sa Mandaluyong, kasi sa Makati ako may nakistay. Mandaluyong Bridge, no po? Social Boulevard, yun yung ruta ko. Pero minsan nangyayari, no, na iba yung pupuntahan ko. Let's say, pupunta akong Quezon City. Minsan napapadiretso ko pang Ligas sa Social Boulevard. Bakit? Nag-automatic si brain, hindi ko napansin. Kasi, yun ang lagi kong ginagawa pa ulit-ulit pag pupunta ako dito. Nakuha nyo? Yes. Okay. Short-term memory. Oy, okay. Nawala. Unlimited po ang memory ng subconscious. Napakalaki niyan. Kaya kahit na po nangyari sa inyo several years ago, yung pangit na insidente, halimbawa, iniwan ka ng jowa mo, 15 years ago, 20 years ago, di ba, sakit-sakit sa loob? Kahit ngayon, pagka na-recall mo, yung emosyon nandun pa rin. Masakit pa rin sa loob. Tama? Okay. Yan, emotional response. Ito, logical. Kaya ang tawag ang subconscious ay emotional mind, no? Yan, lumayo na tayo. So, words kill, words give life. They are the poison or fruit you choose, no? Ano yung sabihin? May power po ang words natin, no? May isang island po sa Solomon Islands, no po? Meron po dyan mga tribe, no? Na pagka po nagka-cut sila ng tree, hindi nila ginagamitan ng instrument. Di ba sa iba, gagamit ng electric na chainsaw, tama? Yung tribe po dyan, ang gagawin lang, igagather lang nila yung mga tao sa village nila. And then papaikutan nila yung tree na gusto nilang putulin o patayin. Habang nakapalipot sila sa tree, i-curse nila yung tree. And day by day, nag-uupisa pong malanta hanggang mamatay yung puno. Power of words. Bakit ko sinasabi ko? Kasi malamang may mga lumalabas sa negative words na hindi ka aware. Baka mamaya, yan din po yung nag-hold back sa'yo. Okay? Tingnan niyo po ito. Okay. Yan. Pwede na, sir? Walang sounds.
Tingnan niyo po ito. I'm Louisa Yellow. Feels good. I'm Louisa Yellow. Feels good. 11-year-old Samantha Petragli and her mom are still trying to nurse this dead plant back to life after the 5th graders class killed it, and not with kindness. I feel sad about the bully plant because I don't like to see anything die. For her science fair project this year, the Comac girl and her mom bought 2 of the same types of plants from the same nursery. Both were then placed on the same windowsill inside her classroom. This way it was even. They had the same amount of water, the same amount of sunlight. The only difference, one was verbally complimented every day by Samantha's classmates, and the other was bullied. Students tracked it all by a checklist. So the rules were, with bullying the plant, say mean things to it. Call the plant ugly. Call the plant fat. Call the plant stupid. The plant that was bullied began to wilt right away, and after just 6 days, it died, while the one that received compliments continued to grow. If bullying a plant for just 6 days basically kills it, imagine bullying a child. Last year, the furniture company IKEA conducted a similar experiment as a public service announcement against Dr. Imato's laboratory does research on water samples which are subjected to various forms of outside influence. The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. This is the effect of a mobile telephone. Somebody said, "Thank you" to this water. Excuse me. You disgust me. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called a rouleau. Here's a huge symplasm. Symplasms are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structurized water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and studies it. So you can see that the cells then become buoyant, they become slippery, and they have their electrical charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. I think that's utterly amazing that just drinking water could do that. In 1995, Dr. Emoto Masaru was the first one to record musical impressions on water. In Dr. Emoto Masaru's laboratory, they allowed water to listen to music, after which they flash froze the water, and then, under the microscope, they could clearly see the crystals that the water had formed. Here is what the music of Bach looks like. Mozart, Beethoven, heavy rock, Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second,
And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black, and the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. There have been many wars on religious. Tignan niyo po yung mga na-form na tubig, no? Under sa microscope na po, na sinabihan ng mga mabubuting salita, yung iba naman ay nurse na po. Nakita niyo po? So meron talagang meron talagang buhay, may tubig. May power po ang words natin. So beliefs shape our thoughts, no po. So sabi ko nga, pagka hindi mo na-recognize yung core beliefs mo, lahat ng papasok sa isip mo, kung negative ang mindset mo, i-entertain mo yung mga negative na idea. Tama? At may influensya din na nilalabas sa bibig mo. Mas gusto mo siyang i-entertain kasi nagko-compliment siya sa dating program mo. Nakuha niyo? Kung ano man nilalabas sa bibig mo, lalo lang niyang palalakasin o re-reinforce yung dating belief system mo. Nakukuha? So kung hindi mo na-recognize to, hindi ka makakawala sa loop na yan. Okay? So interconnected po lahat ng tatlong to na bumubuo ng overall mindset natin. Nakukuha po? Naintindihan? Yes. So paano ba baguhin ang mindset? Okay. Number 1 is to recognize your present mindset and acknowledge, no? Actually po, meron po akong binanggit na AAA doon sa Great Morning Book. Ang AAA po na binanggit ko doon is, number 1 is awareness. No po? Kailangan maging aware ka. And number 2 is acceptance. Kasi kung wala kang acceptance, hindi ka makakarating sa pangatlo, which is adjustment. Nakuha po? And kadalasan po, kahit na po may magsabi sa atin, marinig natin, no po, hindi pa rin natin matanggap. Tama? So, nandyan yung justifying. Ita-justify natin. Blaming, ituturo natin sa iba. Complaining. So, hindi po tayo umaako ng full responsibility sa mga actions natin. Well, kadalasan po, yung nangyayari po sa atin, iisa lang ibig sabihin, ikaw ang gumagawa kung ano man ang sitwasyon mo sa ngayon. So, paano siya, identify mo, ano ba yung common thoughts na pumapasok na isip mo? Pag sinabing self-talk, ito yung mga internal dialogues yung naiisip mo. Di ba, may isa, sasabihan ka ng apply mo, kumusta ka na, payaman. Pero at the back of your mind, payaman, hirap na ako makapunta rito, wala akong pamasahin. Nakukuha? May kumukontra, di ba? Yes. Okay. And besides, ito pa, baka hindi po natin naiintindihan. Sana ma-recognize nyo na huwag nyo na gamitin yung salitang payaman. Kasi hindi ka talaga yayaman pag kaya naglumalabas sa bibig mo. Marami na ulat. Kasi kung ano ginagamit natin sa network, tama? Kumusta? Payaman, payaman. Parang ganito lang po yan. Kumbaga yan, na-mindset na tayo na ganyan yung di ba, yung batian, di ba? Kumusta na, payaman? Ang subconscious mind po natin, ay nag-work po siya sa present tense. Yung ini-imagine natin,
at yung nai-experience na actual, wala pong pagkakaiba sa kanya yan. Ang conscious mind, ito pong ganito, na aware kayo, alam nyo yung present na nangyayari, alam nyo yung nakaraan na, at umaasa pa kayo doon sa future. Tama, mali? Parang ganito, bigyan ko kayo na. Pag sinabi natin, I will be happy, ini-infer mo sa subconscious mo na you are not now happy. And you will be happy in the future. Nakukuha? But the future never arrives. Para lang ang future po, para po yung tarot. Nakita ba kayo nung sa Caritela, na yung, ano tawag doon? Kutsero. Di ba yung nagpapatakbo po, no? Di ba meron siyang panlatigo? Tama? And then meron din siyang mahabang stick, na yung sa dulo ng stick, merong karot na nakaumang doon sa harapan ng mukha ng kabayo. Tama? So, yun yung motivation ng kabayo para tumakbo na tumakbo kasi nakikita niya yung karot sa harap niya. Pero never naman niya makakain yung kasi malayo. Nakukuha? Ganyan po yung future. So, paano to? Teka, baka malito kayo, no? Secondly, ang brain po natin, no, pag sinabi mong I will be happy, since ang command sa kanya ay you will be happy in the future, once na in-accept ng subconscious mind mo, mag-o-oblige siya, susunod siya sa iyo. At ipapakita niya sa iyo na yung unhappy situation mo. Susunod yan. Ganun ba yung gusto mo? Okay. Sige, magiging unhappy ka sa sitwasyon na ibibigay ko sa iyo. Okay. So, parang ganito lang po, no? Dati kasi nasanay tayo doon sa concept ng time, di ba? Now, after, before, after, tama? Pag now, yan yung present, tama? After, yan yung past mo. And before, yan yung future, tama? Okay. Una sa lahat, yung sabihin natin future, hindi pa talaga dumarating. So, hindi siya nag-exist. Yung past, nangyari na. So, it has ceased to exist. Nangyari na eh. But yung present, no po, yung present. Katulad ngayon, ano ngayon? Anong araw po ngayon? Friday? Anong oras tayo nag-start? 5 p.m.? Okay. Yung present day, Friday. Pag sinabi kong ngayon ay present day, Friday, yung 5 p.m. kanina, at yung sasabi kong present ngayon, magkaiba na. The present today happens so fast that before you can say na ito yung present moment, dumaan na. 5 minutes ago, iba na yun sa pinabanggit ko ngayon. Nakukuha po? Yes. Kaya yun po yung iwasan natin. Nag-ooperate lang sa present tense, sa subconscious mind. Wala siyang past, wala siyang future. So, imbis na payaman, sabihin mo, yumayaman yung yumayaman. Lalong yumayaman. Present tense. Kahit po, meron po mo kontra. Initially kasi, lalo na sa mga gumagawa ng affirmations, po, pagka nire-recite kang affirmations, mararamdaman mo may kumukontra sa utak mo. Hayaan mo lang. Kasi meron tayong tinatawag na by repetition. Ito po yung ipipilit mo talaga. Pag inulit-ulit mo yan, kahit hindi ka pa naniniwala, in 1 month time, in 2 months time, in 3 months time, patangkapin na yan at may embed na sa subconscious mo at magiging part ng program mo. Pero may shortcut, mamaya ko lang ituro sa inyo, no? Okay. So, identify mo yung common thoughts, no? And self-talk patterns. Notice how you react to challenges and feedback. Tingnan mo, yung kausap mo sa bahay, kausap mo na apply mo, cross-line mo, paano ka ba nakikipag-interact sa kanya? So most likely, kung pag-iisipan mo to, may mararamdaman ka, may maiisip ka, tama? And mag-journal ka.
And actually ito, gawin natin assignment. Okay ba yun? I-journal mo lahat ng nangyayari sa'yo, yung thoughts mo, reaction mo. Pero ito lang po, siguro ganito na lang. No blaming, no justifying, and no complaining for 30 days. Gawin niyo pong ano yan, no? Kasi tingnan nyo, pag kayo po ay nagko-complain sa buhay nyo, sa nangyayari sa inyo, ano ba yung kino-complain nyo? Negative o positive? O so yun ang laging darating sa buhay nyo. Gusto nyo ba yun? So subukan nyo po. Ito po magre-ripple effect yan. Hindi nyo mapapansin yan. Kasi isipin mo, kung pagdating sa bahay, inaaway mo asawa mo, anak mo, pag ikaw ay pinractice mo to, no? I-journal mo. Hindi ko po sinasabi, sa iba kasi itong exercises na to, kada sasablay ka, back to zero ka. Ganito lang po, i-monitor nyo lang kung sa isang araw, may mga incident na nagbe-blame ka ng ibang tao, ibang pagkakataon, ibang sitwasyon. Gina-justify mo yung actions mo or nagko-complain ka. I-enumerate nyo lang po yan sa journal nyo. And day by day, anong punto ko rito? I-practice mo yung mindfulness mo, yung awareness mo. Ilang beses ba ako sa isang araw nagbe-blame? Ilang beses ba ako sa isang araw nagko-complain? Ilang beses ba ako sa isang araw nag-justify? Bawasan niyo yan, unti-unti may mababago sa buhay niyo, sa pag-iisip. Pati po yung huwag nyo intindihin yung nakapaligid sa inyo. Pati sila maninibago sa inyo. Pero chain reaction po yan. Simpleng bagay na nagagawin nyo, pero may epekto hindi lang sa inyo, pati sa nakapaligid sa inyo. Subukan nyo po yan. I-journal niya, i-track down nyo. Magugulat kayo, unti-unti, mababawasan yan kung talagang seryoso kayo sa assignment na to. Anong punto ko rito? Madali naman maobserbahan yan eh. Pag sinabi mong, kasi. Pag sinabi kasi, alam mo na yung kasunod. Tama? Okay. Ganito yan eh. Paano ba kasi? O, di ba? Yung mga salitang yan, i-observe nyo, i-monitor nyo kung lumalabas sa bibig nyo. Parang ganito, minsan meron pang, ano ba yung ibang mga sinasabi natin? Itatry ko. Tanggalin niyo po sa vocabulary niyo ang word na try. Ano ba yung try? Susubukan. The word to try or try is to fail sa subconscious. Tignan nyo. Itatry kong ibagsak to. Itatry kong ibagsak to. Itatry kong ibagsak to. Naibagsak ko ba? Hindi. Kasi susubukan lang. Kaya po, ang meaning talaga nun is to fail. Kaya pagka may nagsabi sa susubukan ko, huwag ko nang asahan. Pagka may nagsabi pag-iisipan ko, maybe, I'll postpone, no. Dahil ayaw ka lang masaktan, ayaw ka lang mapahiya nung kausap mo, sige, pag-iisipan ko, sige, ganito. Pero huwag mo nang asahan. Nakukuha po? Yes. Identify your limiting beliefs. Yan. So, dito tayo mag-uumpisa. So, ngayon, recognize mo na kung anong mindset meron ka. Makikita mo na dyan, mag-differentiate mo dyan, positive ba to, negative ba to. Katulad dito, mag-uumpisa tayo sa self-talk. Pag sinabi yung self-talk, ito yung mga inner dialogue mo. Yung parang may nagsasalita sa isip mo. Tama po? Okay. So, bobo ako. Hindi ko alam. Wala akong kwenta, hindi ko kaya. And ma-realize natin, ito palang mga to, di ba may pinanggalingan? Childhood experiences, and mostly galing sa magulang. Alam nyo, mahirap pagka meron kang tinanggap na ganito. Meron po akong alam, nasa abroad na, nagdalaga na yung tao, pero kada magkakamali siya, boba kasi yan mo eh. Yung kasi yung sinasabi sa kanyang tatay niya, yung maliit siya. Ang baba ng self-esteem. Napaka-insecure. Kaya minsan, sa mga magulang,
Sana po maiwasan natin ito, lalo na kung maliit pa yung mga bata. Kasi pwedeng masira ang buhay nila na hindi nyo napapansin. Na kayo palang dahilan. Victim mentality. Ayan. Ikaw ang dahilan, kurang pang gobyerno, pinanganak kasi ako mahirap, hindi ako nakatapos. Victim mentality. Ganun din. Sinisisi sa iba, yung dapat ay responsibility na. Sabi nga, kung pinanganak kang mahirap, partly may kasalanan ng magulang mo, pero kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Kasi wala ka talagang ginawa. Marami pong mga business tycoon ngayon na nanggaling talaga sa baba. Nakuha nyo? Si Gopo before, nung dumating siya sa Pinas, nagtitinda ng pandesal. Sipin niyo yun. Pero ngayon, nandiyan na si Buka City, di ba? Ang dami nilang properties, no? Ang dami pong business. So, victim mentality. Naghahanap ka ng mga sisisihin. Cultural beliefs. Bahala na. Dati, maganda po ito kasi ang root word nito, bahala na eh. Pero as time goes by, nagamit sa maling gawin yung bahala na. Para bang kamwat may na lang. Tama? Ningas ugon. Ito yung magaling lang sa umpisa. Hanggang umpisa lang. Kaya nga, even sa network, ito mapapansin nyo, may bagong makukuha ka. Tapos bigla, kaya lang apply, kaya ko yan. Ang dali niya, marami akong connection, marami akong contact, kaya kong gawin yan. Diba? Hindi tayo mahirapan mag-network, ganyan-ganito. Ito lang masasabi ko. Yung lata, pag naingay, walang laman. Antayin nyo na lang pagka gumalaw, pagka nagtrabaho. Tama? And usually, may experience yan, yung tao masyado madada, wala. Wala may sunta. Tama? Okay. Crowd mentality. O yan. Marami pong ganyan. No? Yung sa hali po na matuwa sa success ng iba, naiingit sila, naiinis sila. Well, katulad yan, nanonood ka ng telenovela, naiinis ka doon sa mayaman, ang pumapasok tuloy sa isip mo, yung pagkakaroon ng pera ay associated sa pagiging masama ng tao. Since ayaw mo maging masamang tao, ayaw mo magkapera. Kumbaga, hindi mo alam, tinutulak mong palayo yung opportunity dahil sa pinaniwalaan mo. Na po, Manyana habit, ano yan? Influensya ng Kastila, procrastination. Yung gagawin mo ngayon, bukas na lang. Mamaya lang. Di ba dapat yung gagawin mo bukas, gabi pa lang, may plano na. O ilang araw pa, may plano na. Tama po? Okay. Religious beliefs, mapalad ang dukha. Ayan. Ito naman yung sinamantala ng Kastila ng araw. Lalo na yung mga, ano po, paring Kastila. No? Ay, nandiyan pa ba si Padre? So, paring Kastila naman to. No po? Kasi sila po talaga yung nangangangkap ng lupa ng araw. Diba? Sinamantala nila yon. Kaya, itong pagiging dukha ay inassociate po nila sa beatitude. Kinondisyon ng mga Indio na mapalad kayo sa inyong kaharian ng Diyos. Tama? Pero yung pala, para hindi na sila hindi nila ma-recognize yung ginagawa ng mga Spanish friars. God will provide. Totoo naman po ito, pero dapat may kasamang trabaho. Kasi may alam akong ganyan eh. Walang ginagawa, talagang umaasa sa iba. Maraming inaasahan. Tapos pagka dumating, blessing daw kasi blessing daw yun from God. Tama. Pero yung mga iniikutan niya, naiinis na. Bakit? Kasi wala siyang effort na yung nilalabas po. Meron pong ganyan. No? God's will, kalooban ng Diyos. Kung naghihirap ka ngayon, kung hindi mo gusto yung nangyayari sa buhay mo, kung yung anak mo nahihirapan, kalooban pa ba ng Diyos? Ano yung sinasabi? God's plan is not to harm you, but to prosper you. Di ba? Tapos sasabihin mo, kalooban ng Diyos. Money is the root of all evil. Totoo ba?
For the love of money is the root of all evil. Kaso, mali na ng pangintindi, tama po. So, ito po minsan yung natututunan sa iba, no? Lalo sa mga religious, ibang katulad nga, isang nakausap ko na last time. Pero sa totoo lang, mas makakagawa ka nga ng masama pag wala kang pera. Tama po? Tingnan niyo po, yung mga bakit kumakapit sa patalim? Kasi kailangan talaga yun. Kasi po, meron pang iba, huwag mong Diyos silang pera, di ba? You cannot serve two masters at the same time. Ang punto, ang pera, tingnan mo lang yan as a tool. A tool para pag-aanin ang buhay mo. A tool para i-bless din ang ibang tao dahil sa'yo. Tama? Parang baril lang po yan. Pag ginamit ng pulis para manghuli ng kriminal, manghuli yung baril. Pero pag ginamit ng para mang-hold up, masama yung baril. Tama? Okay. Ano yung paniniwala sa pera? Ito, kapapanood ng telenovela, no? Ano pa? Mahirap kitain ng pera. So, meron po ako mga alam, double job, triple job sa abroad. Pero walang ipon. Kaya minsan hirap na hirap sila umuwi ng Pinas. Kahit na double job, triple job. Ang hindi nila alam, baka meron silang ganitong program na nadinig nila sa magulang nila ng bata sila. Mahirap kitain ang pera o hindi napupulot ang pera. Nahihirapan nga sila. Tama po? Di baling walang pera, ang mahalaga masaya pamilya. Sino may sabi? Hindi kang bisyo ka ng magulang mo kasi hindi nila kaya bigay sa'yo. Ang problema nga, sabi ko nga ngayon, mga bata pa lang, alam na kung saan may masarap. Alam na kung ano yung maganda. Tama? Especially po yung generation ngayon, tingnan nyo ang mga food part. Gumagano, bumabagsak. Wala kasi silang loyalty. Ayaw ng mga commitment ng mga younger generations. Pagka may nag-viral, masarap dito, gusto ko dito. Pagka natikman nila yan, lipat naman sila ng iba. Hindi katulad na nung natin, yung mga Gen X, di ba? Pag natawa ka mama, para sobrang layo ng gap, malayo pa yung gap. Natawa si Ma'am Janet. Yung mga nasa ganitong edad na po, di ba, pagka nagustuhan mo yung ulam, nagustuhan mo yung pagkain dyan, nagustuhan mo yung lugar, binabalik-balikan mo. Tama? Pero younger generation natin, mga Gen Z, mga millennials, hindi. Lipat lang na lipat siya, kaya mga food part, walang aasahan sa kanila. Wala yung loyalty dyan. Okay. So, pangalawa, alam nila ito yung, since nasa social media, alam na nila kung ano yung maganda. Hindi mo na pwede sabihin, hindi masarap yan, hindi okay yan. Tama po? Kaya, kung sasabihin mo na ang mahalaga mo sa iyong pamilya, baka ikaw lang nasasabi niya sa sarili mo. Tingnan mo yung anak mo. Di ba? Kung kontento sila. Tama po? Money is not important. Sino may sabi? Sabihin mo nga yan sa jowa mo, hindi na importante sa akin, tumalis din sa'yo. Tama? Iwanan ka niyan kung hindi siya importante. Money is not the most important thing in this world. But money affects every aspect of our lives. Magkasakit? Pera. Magpaaral? Mag-grocery? Tama po. Lahat ng bagay, bawat kilos natin ngayon dito, kailangan ng pera. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi importante yung pera. Kung sasabihin na hindi importante pera, sabihin ni pastor, sabihin ni ganito, sige nga, bakit kayo namumulekta? O ilabas na lang natin lahat ng pera sa bulsa, pamigay din ako, hindi importante yung pera. Tama po? Kasi ang objective po ng buhay is development. Self-development and development of others. Kung ikaw mismo hindi mag-develop at hindi ka magkakaroon ng pera, paano ka magiging channel ng blessings sa iba? Tama? Identify your negative patterns. Ayan, drama pattern. Apply, hindi ako makati ng training kasi namatay yung yung alaga ko ganito Tama? Yung pet ko o yung ganito. Hindi ako
maka-attend kasi ganito, ganyan, si ganito, si ganyan. Tama? Baka mamaya meron kayong ganyang drama pattern, no? Hindi nyo nare-recognize. Kung importante, okay lang. Pero kung hindi talaga importante, it's about time to let go. Okay? Sickness pattern. Hoy, upline. Pagdating ng June, hindi ako pwede umatay na dyan, maulan, kakasakit ako niyan. Sisipunin ako niya, madali akong nagnatin, maampunan ako, ganyan. Tama po? Yes. Actually, meron kong ganyan na program before. Tinanggap nila na kada darating itong season na to, may sakit sila. And kung makikita nyo rin po, even sa media, pinaprogram din po tayo. Remember yung conversation by Jessie? Tama? Minsan sa radio, di ba? Panahon na ng tag-ulan. Mag-ingat, tama? Panahon na ng mga sakit. Trangkaso, upo, lagnat. Pumapasok sa utak niya, lalo na lagi niya pinapakinggan. So, ang tendency minsan ina-expect nyo. And without knowing, pagka gumana ang expectation nyo, mangyayari sa inyo. So pagka ganoon, dapat matuto kang i-shield yung sarili mo. Hindi lahat ay dapat mong tanggapin. So pinoprogram. Pagpapasok ka nga sa mall, pinoprogram ka rin, hindi ko alam. Pagpasok mo ng parking, di ba may pipindutin mo, maglalabas ka card, bubukas yung towing bar, no? Pag angat nun, ano sabihin sa'yo sa mall? Let's say sa Ayala, welcome, enjoy your shopping. Hindi nakita, subliminal yun. Tinatanim sa inyo yun. Paglabas mo ng parking, thank you, come again. Di ba? Sa parking? So ikaw ngayon, pagka malapit ka sa mall, paano pagkati-kati pa ako na gustong bumalik sa mall? Kasi nga, nato-program ka na hindi mo napapansin. Okay? Tingnan nyo, even sa advertisement, sigarilyo, alak. Ano kinalaman ng babaeng nakatupi sa alak? Diba yung mga advertisement before, yung tagway, nakatupis yung babae, ano kinalaman mo sa na alak? Wala? Pangatrak. Actually po, ay meron kinikiligan sa atin. Meron yung sex sa criminal procedure. Sa kanya yung pakamapa pa tayo. So, job change. So, tingnan niyo po yung mga kasama nyo, no? Baka meron siyang job change pattern. Ano yung sabihin na to? May mga tao po na palipat-lipat ng trabaho. After 1 year, lipat ulit. After 2 years, sabi ko, even sa mga younger generation, ganyan sila. Napansin niyo sa mga younger generation na masyado silang idealistic, masyado maraming hinahanap. Tama po? So, pagka may ganyan ka nakuha sa network mo, asahan mo, pag hindi tumagal sa network mo, mag-quitter yan. So, tingnan mo, minsan, itong mga job change pattern na to, baka may problema sila sa kapulan nila. Baka mamaya, nakikita nila yung tatay nila doon sa post nilang lalaki o nanay nila sa post nilang babae, kung saan meron silang malalim na problema. Okay? So, isa lang po yun sa pwedeng dahilan. Accident pattern. Ito yung tipong andalas na natatapakan, natitisod ka, o may mga aksidenteng nangyayari na para pag sobrang clumsy mo. Tama? Kaya po sa mga anak, habang pinapalaki mo, huwag niyo magsasabihan na, lalampalan ka kasi. Hindi po tama yun. Bakit? Pag tinanggap ng brain niya, nalampas siya, lalagyan na lang ka talaga. Sablay ka. Nakuha, lalo sa may mga anak. Ako po before, pagka nandito sa, ito po yung nakakatuwa. Kahit po dito sa local or sa abroad, pagka nagta-travel kami ng pamilya, minsan sinasabihan ko sila, uy, maraming ano rito, baka makaapa kayo. Lalo na yung last time sa Nara sa Japan, ako, doon sa mga usa. Sabi ko, baka makaapa kayo. Even dito sa Pinas, no?
tanongin niyo kung sino madalas makaapak. Ha? Pinawagin ko yung asawa ko, mga anak ko, na makaapak kayo, pero ako ang lagi nakakaapak na. Ano po dumi? Alam mo, nung ito matutunan ko, hindi na ako nagsasalita. Kasi, sabi nga, be careful of what you are wishing for or what you are saying. Someone is listening, and that someone is your subconscious mind. Ano po? Growth pattern. Kung ang lagi mo sinasabi, sir, wala akong pera, sir, dumaan lang yung pera, ma'am, sagad eh, wala talaga. Kahit na meron ka, alam mo, darating talaga yung pagkakataon na hindi ka makakaalis sa sitwasyon ganyan, lagi ka wala. Nakukuha? So, tanggalin mo po yan, kasi pagka nabinig yan, kung ano yung sinasabi mo, hindi ka talaga bibigyan. Okay? Break free from negative emotions. Ano po ito? Sa Tagalog, ano yan? Inggit. Minsan tinitingnan mo, oy, bakit gano'n yung sa kanya, mas malaki, mas maganda sa akin, maliit lang. Hindi mo alam, bago niya nakuha yan, yung pinagdaanan ng taong yan, malamang deserve niya yan kasi pinaghirapan niya yan. Parang ganito lang po, no? Sa negosyo natin, nakikita niyo na kami nagsasalita rito sa harap, yung may mga resulta na. Pero hindi niyo alam, several years ago, pinaghirapan namin din ang toto na ultimong buhay namin. Dumating din po kami sa punto na hindi lang nagutom, ilang beses muntik maaksidente habang nag-network. And, tawag dito, marami po na pinagdaanan kami na hindi rin po kayo ba sa dinadaanan nyo sa ngayon. Ang good news po, may pagkakataon kayo, dahil nandito kayo, na mapuntahan din, mapuntahan namin. Alam nyo lang po ito kasi hindi po makakatulong. Di ba natin din sa training, pabaitin muna bago lumaki-check Tama? Okay. So, bahagi po ito ng pagsasaayos ng mindset. Kasi una sa lahat, gagawa ka ng grupo. Hindi makikipag-cooperate sa'yo yung grupo mo. Unang-una, kung wala kang skill, wala kang knowledge, at higit sa lahat, kung hindi maayos ang karakter mo. Tama po? Pride. Ayan. Maraming tao entitled. Bakit, sir? Maraming yan, meron entitlement, no? Para makilala, may nag-viral. Di ba? Grabe, sumagot nga yung isang pare, di ba? Haba na sagot niya. Alam niyo ba yun, nung pinatayo ng less than almost 2 hours sa waiter? Grabe yun, no? Grabe. No? So maraming tao may pride, no? And minsan, ito yung masakit. Ang kulit ng mga taong to, in reality, sila yung walang peace of mind. Alam niyo bakit? Ang feeling nila, pag hindi mo sila pinansin, no po, nasasaktan ng kanilang ego dahil ang tingin nila entitled sila. Hanggang sa nicho, meron pa rin eh. Si attorney ganito. Si engineer ganito. Tama? Alam niyo ito ito totoong nangyari. Meron po akong kasama na dinala po yung kanilang church member sa isang malaking hospital dito malapit sa area. Ngayon, pagdating doon, since isinugod nila, tinanong niya yung doktor. And since natawag nila ng manong or kuya, alam niyo sagot ng doktor, huwag mo akong kuyahin, doktor ako. Grabe, no? Kasi tatanong lang niya, kuya, kumusta po ilagay nung kasama namin, sabi ng isang church member nung kakilala ko. Alam niyo sabi, doktor ako, huwag mo akong kuyahin. Pero iba naman yung oath nila, di ba? Oath nila. Magsilbi, di ba? Pero meron talagang ganon. Entitled sila. Meron silang should list expectation. People should respect me, should recognize me. Tama po? Pag hindi yan na nagawa, masama lang nila. Pero sa totoo lang, pag dumating yung point
na nagpantay yung paa nila, tapos lahat. Tama? Wala kang ipagmamalaki. Alam nyo, sabi nga, no? Yung mga ganyan tao, so, kahit saan po magpunta yan, no? Sa totoo lang, darating din yung point po na bubuelta sa kanila yung ginagawa nila. No? Minsan nga, even sa bahay, may ganun pa rin. Hindi niya alam, siya mismo po yung unti-unti sumisira ng pamilya. Kaya minsan, may ganitong setting. General, pagdating sa bahay, ang tingin niya sa asawa at mga anak niya, mga subordinates niya. Nakukuha. Ako po before, nung nag-work ako as electrical inspector, nadala ko po yung aking trabaho sa bahay nung nag-resign ako. Ang trabaho ko kasi noon, maghanap ng mali sa mga subcon namin bago namin i-accept yung project. So kasabay ko po na tumitingin ng mga building, civil, structural, mechanical, sanitary, lahat. So ako naman sa electrical side. So kung ano kagad yung mapasin namin mali, yun ang una namin nakikita. So dumating ang point po, nung bagong resign ako, unknowingly, na dala ko sa bahay, ang napapansin ko, puro mali. Hanggang dumating yung time, pinansin ako ng wife ko. Wala ka na sa opisina. Tama? Pamilya mo kami. Tama po? So nakuha nyo, kung hindi ka aware na may ganun kang tendency o may nagagawa kang ganun, sayang yung oras na hindi mo na-enjoy yung buhay mo kasama yung pamilya mo o yung ibang tao. Tama po? Na hindi mo na-appreciate yung magandang nangyayari sa buhay mo. Okay? So ito, dapat po yan, nilulunok na lang. Oh. Kasi isang mata, wala kayong pagmamalaki. Tama? Ako dati, meron nga pong sabi, pare, huwag mo akong re-recruitin ha. Tapos, pabalik-balik din siya ng abroad. Kamukat-mukat mo po, successful siya. Natilok ng pandemic. Yung isang, kakilala ko, may-ari na ng construction firm. Nadali rin. Anong punto ko rito? Lalo po sa panahon ngayon, walang kasiguruhan eh. Tama? Bata, matanda, may sakit o wala, pag oras naman. Tama po? So enjoy life to the fullest. Live in the moment. Kadalasan po, ang mindset natin, lalo na ang mga nasa employment, tingnan niyo po ito pag okay na, tsaka sila enjoy. Tama? Di ba? Ano katwira diba? Magsisave muna ako, magsisave ako. Tama po? But before they know it, nasa dulo na pala sila. Matanda na. And bago nila ma-enjoy yung pera, hindi na nila ma-enjoy. Kasi may mga sakit na. Mahina na. Alam na parang isang napanood ko before. Pangarap niya magkaroon ng sports car. So pinag-ipunan niya. Pagdating nung time na nabili niya, papasok siya doon sa kotse, eh pag ano yung pinto, hihirap na hirap siya, baka. And then paglabas, ibili siya makalabas. Sabi niya, walang kwenta rin pala no. Isipin nyo, kailan niya na-achieve? Nung hindi na siya capable. Nakukuha nyo? Ang ENP, pag sinabi mong later, pag okay na, kailan yung okay? Now is the perfect time to enjoy life. Tama po? Kapag nagbabayta ka, kahit hindi pa ganun kasarog yung cheque mo, in your own little way, enjoy mo yung buhay mo, enjoy mo yung kita. Okay? Anxiety, break free from these negative emotions. No po? May concern, sir? Okay. So, anxiety, sorry. Anxiety, ito po ay common sa ngayon, tama? Lalo na sa younger generation. But, karamihan po ng sakit ngayon ay psychosomatic. Ano ibig sabihin? Pag psychosomatic, nandito lang. So, minsan po, itong anxiety ay result ng repressed energy. Meron po kasi tayong natural energy cycle. Ano po? Na yung body mo kailangan magpahinga para mag-restore ng energy. At any thought na mag-a-arise dyan,
kailangan mong express in a healthy way. Pagka binrate mo yung cycle na yan, dito ka magkakaproblema. Parang ganito, nasa traffic ka, kinag ka, ginit-git ka, di ba minsan galing na galing ka? Pag hindi mo kontrolado at hindi mo alam yung gagawin mo, ano ending? Road rage. Tama po? Ang technique po doon, itabi mo o kahit subigaw ka, ilabas mo, kailangan mo ilabas yan. Kasi every time na nag-o-occur ang ganyan, sabihin natin, sitwasyon na meron kang hindi magandang nararamdaman, kailangan mong express yung energy na yan in a healthy way. Kasi pagka lagi mo yung sinusuppress, ang ending yan ganito. Magkakaroon ng mga fidgeting, biting, aligagakanan, anxiety, depression, and eventually, disease. Lagi ka nag-worry, eventually, magkakaroon ka ng stomach problems. Lagi kang galit, magkakaroon ka ng heart problem o kaya naman lung problem. O minsan sa worry, tatamaan yung kidney mo. So maraming po yan, no? Fear, yan. Fear. Learn to manage your fear. Handle your fear. Not overcome your fear. Bakit? Hindi mo ma-overcome yan. Ang fear ay built-in sa atin. Meron po tayong part ng brain na responsible pagka lumalabas ang fear. To prepare you to fight or to flight. So, kailangan mo lang i-manage ka. And harapin mo yung fear mo kasi kadalasan, hindi naman nangyayari yung mga bagay na kinatatakutan mo. And pagka iniwasan mo yan, hindi mo iwasan yan eh. Hahantingin ka yan. Tama? So harapin mo lang, magugulat ka pagka hinarap mo yung fear mo. Hindi naman pala nakatakot. Katulad po, halimbawa, sa negosyo natin, hirap na hirap kang magsalita sa maraming tao. May nervous ka. Tama? So malamang meron din yung pinagugutan ng bata ka. Pero subukan mo mag-umpisa ka sa one-on-one. Magpe-present ka sa isa, dalawa. Siguro mga 3 to 5 times, medyo komportable ka na. Tapos yung dalawa, tatlo ko usap mo, maging 5, maging 6, maging 7. And before you know it, kaya mo na pala magsalita sa maraming tao. Practice. Tama? Nahilig sa kanya. Anger. Ayan. So, kailangan mo rin yan tanggalin, no? Alam niyo, meron pong isang, kasi pag lagi natin kinikin-kinyan, no? Lahat po ng yan ay magre-result sa physical form. Ano ibig ko sabihin? Eventually, ang ending nito, kakaroon ng sakit sa puso. Yung iba nga, nagkakaroon ng tumor. Ano po? Meron pa po na, yan, mga guilt feeling. Meron ka laging dala-dala. Ano po? Tingnan mo kung ano ba yan nagkakos ng guilt feeling mo. Harapin mo. Tama? Lahat ng mga, kumbaga kailangan mong harapin mo kasi baka mamaya, hindi ka naman dapat mag-guilty kasi tama ka naman. Pero minsan nga, ang malupit, wala ka ng kasalanan para ikaw pa yung guilty. Katulad doon sa, nagpautang ka. Tama? Para ikaw pa yung may guilty para maningil. O, tama? Tama. Ikaw pa yung naging guilty para sinilid pinuutang mo. Okay. Resentment. Ito, isa rin po ito sa dapat natin tanggalin. No? Ano ibig sabihin? Ito yung mga Tupperware. Oo. Akala mo okay kayo, pero hindi pala. Parang jowa ko lang yan. Okay. So, resentment, no po, huwag kang resentful sa kung ano man yung nangyayari sa apply mo, sa partner mo, sa ibang kasama mo. Maging happy ka sa kanila at sana maturuan ka nila, mag-guide ka nila para maging katulad mo rin sila. Kasi tingnan nyo, no? May isa pong study, o may isang nangyari na yung babae ay nagpikil siya na sama na loob sa kanyang ate for quite some time and eventually nagkaroon siya ng breast cancer. Magmamanifest po yan ng physical form.
Okay? So, tanggalin niyo po yan. Kaya nga, even po yung may nakaaway ka, di ba sasabihin, patawarin mo? Ang mag-benefit mo, hindi naman yung tao eh, ikaw. Okay? So, start a daily gratitude practice. Kahit na maliit na bagay, pagkagising mo magpasalamat ka. Magpasalamat ka na nagising ka pa, may hindi na ka pa, gumagalaw ka pa. Yung ibang tao mo, hindi na nagigising. Tama? Yung ibang tao, natutulog, napagsakan ng aeroplano yung bahay nila. Di ba? Tama po? So, magpasalamat ka, nagising ka, dahil ibig sabihin, may purpose ka pa, ka nandyan. Okay? The more na nagpapasalamat ka sa maliliit na bagay, the more nabibigyan ka ng mas malalaking bagay. Start the day with affirmations. So, bahala ka na kung anong klaseng affirmation ang gagawin mo o i-apply mo. So, ang tip ko lang siguro yung may exec para madali mong tandaan, madali kumapit sa brain mo, no? Marami po yan. Tingnan nyo kung ano yung babagay sa inyo. Hiyangan din yan kung anong affirmation yung gusto nyo. Okay? But make sure ang affirmation ay in a positive way. Visualize daily. Visualization. Okay? Sabi nga, if you can see it in your mind, you can experience it in your reality. Okay? Alam nyo bakit maganda visualization? Kasi nga, si subconscious mind ang tinitrigger mo. Kasi si subconscious, nakarelay siya sa images, visuals. Kaya siya matitrigger. Okay? So dito, kahit na, ang mas magandang visualization, nakikita mo na nangyayari na yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kumbaga, makulay, colored at nandun ka. Kung halimbawa, gusto mong magkaroon ng kotse, ang visualization mo dapat, nandun ka sa loob ng kotse. Hindi yung kotse lang ang nakikita mo. Anong brand, anong model, anong kulay, anong amoy, di ba? Lahat dapat present yan sa visualization mo. Kahit binivisualize mo pa lang, dapat gumagana lahat ng senses mo. Okay? Kasi pag once na tinanggap ni brain, ni subconscious, yung visualization mo, magugulat ka. Nasabi nga, mako-conspire ang buong energy ng universe para ibigay sa iyo. Okay? Meditate every day. So, umaga, gabi, kahit 5 to 10 minutes, ang purpose nito is to calm down your mind. Kasi di ba, imagine 60,000 thoughts per day. And some of them, or most of them, irrelevant at negative. Okay? So dito mo mapapatahimik yan. And kasi meron pang ano yan eh. Meron pong magandang ibibigay ang meditation eventually. No? Para sa iyong subconscious, no? Exercise regularly. So, importante po na kahit papaano ay huwag natin i-deprive yung katawan natin. Lalo na nasa ano po tayo? Nasa health products and tapos makikita sa'yo. Imagine, prospect ka, tapos inuubo ka, hinihika ka. Mabebenta mo ba yun? Tapos ilang nakbang lang, hinihingal ka na. Tapos sasabihin mo, ganda ng product mo. Di ba? Okay. Get rid of time wasters. Ayan. Kasi mga distraction lang yan. Okay? Sinasayang mo na yung oras mo kung walang kwenta yung ginagawa mo. Well, marami yan, di ba? Minsan, Netflix ka lang, di ba? Lalo na pagka may series, magugulat ka, ubos na oras mo. Mag-scroll lang ng cellphone, mamaya-maya, ilang oras na. So, tanggalin mo yan, yung mga distraction na yan. Embrace challenges. So, labas ka sa comfort zone mo. Yung mga bagay na ayaw mong gawin, gawin mo. Kasi kadalasan, yan ang umitigil sa'yo eh. Di ba? Do not compare yourself. Okay. May kanya-kanya kasi tayong journey. May yumaman sa baita after 3 years, after 2 years, after 5 years, iba-iba po. No?
And besides, may kanya-kanya tayo kasing sabihin natin, strength and weaknesses. Katulad dito, halimbawa, matangkad siya, ito naman ay maliit. So possible sa laro, pwede ito yung sentro, ikaw naman yung forward. Tama? May kanya-kanya kayong role na dapat hindi ka mainggit. Tama? Kasi once na nakita mo sa kausap mo, lalo na pagka kinakompare mo yung sarili mo, pagka nakita mong tela, nakakaangat ka to sa akin, nakapag-iwanan natin, ano yung pakiramdam mo? Di ba hindi maganda? Naawa ka, feeling na yung napag-iwanan, tama? Pag ikaw naman yung nakakaangat, minsan yung ibang tao akit dito. Nagkakaroon ng hydrocephalus. Di ba? Katulad ng incident sa viral. So develop yourself. Gusto mo umayos ang mindset mo, alam mo dapat mag-aral ka maigi. Continuous learning. Kumbaga po, yung ibang mga sinasabi ko, hindi ko basta nakuha kung saan. Uma-attend po ako ng mga workshop. Tama? Ito, katulad yan, 8,000, ito, 16,000. Ito, 3,005. Pero marami po akong natutunan at nagagawa dahil yan. So kung may mga pagkakataon kayo, kailangan niyo po mag-aral pa rin. Naku, hindi po pwedeng laging pag-uusapan yung ng grupo nyo, adobo, minuto. Magsasawa yan, mauumay yan. Kailangan lagi may bago. Tama? Okay. Learn from successful people. Kung magtatanong ka, magpapaturo ka dun sa alam mo nakaabot na. Baka mamaya ang tinatanong mo, yung kapwa mo negative. Eh wala, magkahatakan lang kayo. Tama? Tingnan mo kung sino yung may resulta, doon ka magtanong kasi nagawa na niya. Yun ang kaibahan ng mentor sa coach. Pagka mentor, nagawa na niya, yung tinuturo niya. Pag coach, more on theory pa lang yan. Nakukuha po? So, may 4 elements po kung paano natin mababago. Number 1 is true awareness. Maging aware ka sa present mindset mo, kung ano nangyayari sa buhay mo, and saan ba nanggaling, no? Ang mga negative or limiting beliefs mo. Yan. Understanding your way of thinking. Kaino ba nanggaling ito? Sa nanay ko ba? Sa tatay ko? Sa teacher ko ba? Sa tuning ko? Sa tsahin ko? Sa lolo ko ba? Sa lola ko? Alamin mo. So definitely, hindi sa'yo. Tama? Sabi nga natin, pinasa lang eh. Pangatlo, disassociation. Kung hindi sa'yo nanggaling, pwede mo tanggalin. So i-let go mo yan. Yung beliefs na yan, lalo na kung walang katuturan. Ang technique dyan, palitan mo. Recondition. Refrain your limiting beliefs. Palitan mo. Replace your negative beliefs with empowering ones. Parang halimbawa, yung iba na, ito na lang, ito yung destiny ko. Ano yung empowering belief nun? Diba? Like what happens to me, ano yung empowering belief nun? I create my life. Diba? Mahirap kitain ng pera. O kaya, di ba masama ang pera? Palitan mo ng belief na meron ba siya? Pagdating sa Bible, God gave us the power to create wealth. Kung masama ang pera, hindi ka nasasabihin. God seeks pleasure in the prosperity of the servant. If God gives a man wealth and prosperity and property, and he must enjoy it because it is the fruit of his labor. So pinaparealize sa atin na okay na kumita, okay na payaman. Ang tanong lang kasi kung paano mo gagamitin. Tama? Doon lang minsan nagkakatalo. Once your mindset changes, everything on the outside will change automatically. So, tapos na po tayo. Great morning po. At sana